Magandang oras mga card lover, mga kagulid boy. Well, ito na yung pinakatakutan natin, yung sinabi ko kanina. Nang China ay nag-deploy ng more than 100 battleships. Pinaikot-ikot nila sa South China Sea, nakarating ng WPS, nakarating ng Taiwan Strait. At even in Japan Seas ay nakarating sila sa karagatan ng Japan, kaya sobrang pananakot. Ito yung show of force ng China na nag-alboroto dahil nga pinagtawanan sila ng lumapit sila sa France, lumapit sa UN para humingi ng saklolo dahil natakot sila sa Japan. At pinagtawanan sila doon, kaya ang ginawa nila, alboroto sila, nag-show of force. Pinaikot lahat ng kanilang battleships sa karagatan ng South China Sea papuntang Taiwan Strait of Japan. Kaya ito yung ating hiram na video ngayon galing kay Good News PH, napakagaling na vlogger. Good News PH, maraming salamat. Ito ating panoorin ang kanyang video clips. Breaking news mga kabayan, China nag-deploy ng nasa 100 China Coast Guard at warship mula sa Yellow Sea, East China Sea, Taiwan, South China Sea at maging sa West Philippine Sea. Ayon sa China, huwag daw mga ba at umalma ang mga karatig bansa dahil ito ay normal lamang upang protektahan ang kanilang nasasakupan. Barkong pandiba ng Amerika to the rescue sa Pilipinas. Dala ang mga F-35 5th generation stealth fighter jet, helicopters at nasa 1,000 nitong raang mga US Marines pumasok sa West Philippine Sea at Ayan, so atin mo na bigyan ng reaction yung sinabi nila na mga bansa sa ASEAN, huwag kayong matakot dahil ganito talaga kami. Anong ganito talaga kami? Ginagawa lang daw nila yung parang protection sa kanilang teritoryo. Anong teritoryo? Anong protection? Teritoryo ba nila ang WPS? Teritoryo ba nila ang Baho de Masinloc? Teritoryo ba nila ang Taiwan? Teritoryo ba nila ang Senkaku Islands ng Japan? Yun ang inaagaw nila eh. Tapos didipinsahan daw nila. Sino bang aatake sa kanila? Wala naman. Di ba? Sila yung aatake. Sila yung magsasabi na atakihin nila ang Taiwan within this year. O kung hindi man, by the next year. Kaya ang US, dahil sa protekta rin sa kanilang interes, ay tutulong na hindi maagaw ang Taiwan at ang Pilipinas. Kasi tayo nga yung first island chain na nagprotekta sa Amerika na hindi makalabas, hindi makapunta sa Guam, sa Hawaii, ang mga battleships ng China. Tayo yung humaharang eh. Kaya sabi nga ni Good News PH, tayo yung unang tamaan ng suntok ng China. Eh kahit nga si Bruce Lee, diba sinong tumalo kay Bruce Lee? Si Trovador Ramos, isang Pilipino. Eh baka ang China, baka matatalo sa China, Pilipinas lang eh. Baka matsambahan sila, diba? Alam naman natin ang Pinoy, diba? Tsamba-tsamba lang eh. Okay, patuloy tayo sa video ni Good News Philippines. ito ngayon ay nasa pagitan na ng Baho de Masinloc at Zambales. Ganyan kabilis ang Amerika pagdating sa depensa. Breaking news! Ang US Navy at Chinese Navy ay parehong umaaligid malapit sa Scarborough Shoal. Hindi ito biro. Ito ay isang eye-to-eye contact ng dalawang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Okay, so ito nga ang nangyari. Nagkaroon ng parang eye-to-eye contact, malapit na eh. Kasi doon sila sa Scarborough Shoal parang nag-show force na ang mga barko ng China at Amerika. Pero ang una talaga na dumating dyan ay yung 100 battleships ng China. At alam naman natin ng Amerika, magaling sa intelligence, ay kumaripas din ng Amerika sa rescue. Kailangan ng Amerika ipakita rin na mabilis sila makarating para malaman din ng China na oops, pag-atake pala tayo sa Baho de Masinloc, ay within 1 hour ay darating yung strikes group ng Amerika. Kaya pag-isipan nila yan. Pag-isipan nila yan na pag-atake pala tayo, nandiyan talaga ang Amerika, makarating pa agad. Kaya yun nga ang sabi ni PBBM, na 3 araw eh. 3 araw na tayo daw muna yung magipagbatbakan sa China.
At kapag kawawa na talaga tayo, tsaka tayo hihingi sa Amerika ng tulong. Pero hindi yan totoo. Ang totoo niyan, isang oras lang makarating na ang strikes group, yung tinatawag na flotilla, isang strike group. Makarating na kagad yan sa WPS. Yan ang totoo. Hindi na kailangan na magipagmukbakan tayo ng 3 araw, tapos tayo niyan. Tapos tayo niyan, wala nga tayong interceptor eh. Kailangan talaga natin ng Amerika, mga kabayan. Okay? So, too much pride. Huwag muna yung pride natin na kaya natin. Hindi natin kaya. Kaya we need Uncle Sam. Okay, so patuloy tayo sa balita ni Good News PX. At nangyayari ito mismo sa bakuran natin. At eto pa, dumating na rin sa Guam ang USS George Washington Strike Group, isang higanteng floating airport na handang rumisponde anumang oras. Ayan. Samantala, ang Taiwan ay pinalilibutan na ng mga barko ng China sa isang agresibong military operation. Desperado na ba ang China? Ito grabe ng mga kabayan, no? Kasi pinalibutan talaga ang Taiwan eh. Kung tayo yung pinalibutan, siguro matatakot na tayo. Grabe talaga. Kinukuha nila sana yung psychology ng Taiwan eh. Na kapag matakot ay susurrender. Pero hindi eh, kasi ang Japan nandyan eh. Isubukan nila na galawin ng Taiwan, di ba? Makatikim sila sa ano ng Japan. Ay, alam naman natin na mga warriors yung Japan noon pa eh. At hindi lang yan, nandyan kagad ang Amerika. At hindi lang yan, ang Pilipinas ay ano talaga tayo eh. Sabi nga ni PBM, we will be dragged into it. Pag drag tayo, masama talaga tayo sa gulo na yan. Dahil nga ang Batanes ay napakalapit lang sa Taiwan. At hindi lang yan, meron na rin tayong itong treaty with Taiwan, with Japan, with South Korea, and of course, bago lang Australia, and then meron na rin sa India, sa Canada meron na rin yata. Kaya talagang marami tayong mga kapanalig pagdating dyan. Pero ipagdasal lang natin na hindi matuloy yan. Kung perwisyo talaga yan. Matigil lahat, negosyo, banking, trabaho natin matigil, at mawalan tayo ng paligo niyan kasi magtatago tayo sa bundok. Wala nang shower doon eh. Kung makalimutan natin bumili ng shampoo, patay tayo doon sa bundok, yung malapubak natin, di ba? Yung kaspa. Walang shower eh. Kawawa tayo doon sa bundok. Kaya pagdasal natin hindi matuloy ang gera kasi ang gera ay tatagal talaga yan ng 3 taon, 2 taon. Okay lang kung 1 linggo, ma-carry pa natin yun, ma-carry, di ba? Makaya pa na walang paligo, 1 linggo. Lalo na sa mga babae na di ba, na mga maarte. Paano na lang yan? Kung magkagera, di ba, walang paligo yung mga maarte. Pagdating sa bundok, walang supply doon, walang salamin. Kaya patay talaga itong mga maarte, no? Yung hindi sanay sa hirap. Nako, talagang napakaraging problema nito, mga kabayan. Ito, patuloy pa rin tayo dito sa video ni Good News PH. At ito ang tanong na gumugulo sa isip ng bawat Pilipino. Kung magkakaputukan bukas, saan ka tatakbo? Yan. Ano ang mangyayari sa Subic na muling binubuhay bilang depensa? Nako. At higit sa lahat, saang bahagi ng Pilipinas babagsak ang unang bomba? Ayan. Aling lugar ang unang tatamaan o madadamay kung sumiklab ang gyera sa pagitan ng China at Amerika? Ayan, sinagot na natin to sa isang video natin na mayroong 4 na rehiyon sa Pilipinas na talagang nasa crosshair na ng China. Una dyan yung the tip of Luzon. Ito yung Batanes, Northern Luzon. Pangalawa ay ang Zambales, kung saan nariyan yung Subic Bay at yung isang American Airport. Pangatlo ay Palawan dahil napakalapit talaga niyan sa WPS.
at Bao de Masinloc. At pang-apat ay ang control center, which is Malacanang. Ibig sabihin, Metro Manila. Ay nako, Metro Manila, saan kaya sila magtago, no? Walang bundok doon eh. Ay talagang kahit Malacanang ang punteriya ng missile, minsan mag-erratic yun eh. Minsan babagsak doon sa Santa Mesa, sa Pasig, sa Quiapo, Santa Cruz. Hindi matamaan ng Malacanang eh. Kaya, naku, kahit ngayon ay hindi ko maisip saan tatakbo ang taga Manila eh. Kayong mga taga Manila ngayon, saan ba kayo planong tumakbo? Kapag natuloy ito, dapat meron na kayong bug out plan. So ano ba yung bug out plan? Well, manood lang kayo sa mga preppers na nandyan sa YouTube. Sa Amerika, maraming preppers, sa ating wala eh. Meron siguro, konti lang. Dapat meron tayong bug out plan. At meron na tayong lugar na nakaready na. Mga bunker sa bundok, mga taguan. Kumplito na, meron na doon mga tubig, medisina, pagkain na dry foods. At of course, mga solar lights. And then, of course, itong emergency kit. And then, depensa rin. Dapat meron kayong pang-depensa sa bundok. Okay, so, naku, grabe. Kaya ito nga yung, ito nga yung nakakatakot. Okay, tapusin na natin ang video courtesy ng The Good News Philippines. Panoorin ang buong video batay sa mga strategic locations. Alamin natin kung ano ang dapat paghandaan. Ang pagdating ng USS George Washington Strike Group sa Guam at ang patuloy na pag-ikot ng mga flat tops o aircraft carriers nila sa Indo-Pacific ay hindi formala. Ito ay tinatawag na power projection. Ibig sabihin, pinapakita nila sa China na kaya nilang magdala ng libu-libong sundalo at daang-daang eroplano sa ating rehiyon sa loob lang ng ilang araw. Oo, alam nyo ba kung gaano kalakas ang isang strike group? Isipin nyo, isang barko na kayang magpalipad ng halos 70 fighter jets. Mas marami pa ito kaysa sa buong Air Force ng maraming bansa. May kasama pa itong mga destroyer at submarine na may mga missiles na kayang magpulbos ng isang syudad. Ayan, so China, hindi ba kayo matatakot dyan? Isang strike group lang eh. Ilang bang strike group ang meron ng Amerika? Meron kasi silang 11 aircraft carrier. So bawat aircraft carrier ay may kasunod yan na strike group. Isang yan, may mga destroyers, may battleships, may submarino, and then merong mga, of course, helicopters and jet fighters. Kaya sa 11 na aircraft carrier na meron ng Amerika, ang China ay meron lang 3 yata o 2. Ay talagang pulbos ang China dyan. Doon lang pala nag-ikot-ikot ang Amerika sa Guam. Hindi sila pumunta ng WPS. Pero merong pumunta nung isang araw, di ba? Isang aircraft carrier. Responde yun dahil nagpadala nga ang China ng 100 na battleships sa WPS. Tinatakot tayo eh. Kaya dumating din yung sa krulo ng Amerika. Isang aircraft carrier din. Isa lang yung pinadala ng Amerika. Takot na yung China. Takbuhan na eh. Bumalik na sa China yung mga battleships. Grabe yung mga China. Magaling sa show of force ang China. Pero sa totoo lang, takot ang mga yan. Okay mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa inako? Talagang napaka-delikado ito na sitwasyon. 100 cannon na eh. Battleships pinadala ng China para takutin tayo, takutin ng Taiwan, takutin ng Japan. Pero mabuti na lang at nandyan palagi ang Amerika. At madaling nag-responde. Okay, pag-comment na lang sa inyong comment section at sa aking mga subscribers at visitors, patuloy na suportahan nyo itong The Art Lover Millennials, lalo na sa ating mga subscribers sa The Golden Boy. Kung nagpapaalam na, maraming salamat. Love and peace.